Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung paraan para ma-refund yung na-scam sa ating GCash balance. Ang mahalaga po dito ay mayroon tayong Google Chrome sa ating Android. I-download lang yan sa Play Store. Kung na-download na po, ay pumunta lang dito sa Google Chrome. Yan po. So, ang pinakamahalaga po dito ay itong Google Chrome. Tapos, nun po tayong mag-complain sa Help Center ng GCash. So, madali lang yan. Ang gawin po natin ay type lang dito yung GCash plus payment plus scammer. Yan po. Yan. Scammer na lang. Yan. So yan po yung lumabas. Pero ang pinaka-importante dito yung link ng GCash. Ito. Yung nakasulat na I think I was scammed. What do I do? So pag-click lang ito. Yan. Tapos kung nakita natin yung lumabas na ganito, basahin po ng maayos. Kung nabasa natin, ang pinaka-importante po dito yung paragraph number 2 na report to GCash. Click here to report the scam to us and include all relevant details and screenshot. Click lang nung yung kulay blue. Ito siya, yan. Tapos, yan po yung lumabas. Ang gawin lang dito ay i-type lang dito yung mga request ng GCash Help Center. Una, yung email address, yung registered email address. Yung naka-register sa GCash mo na email address, yan po ang ita-type dito. At dito naman sa pangalawa, ang i-type natin yung registered full name or complete name. Yan po, yung pangalan, yung middle name, at saka yung last name. Tapos, dahil nakalagay ng Philippines, hindi na po na yan kailangan. Ang kailangan dito yung mobile number ng 639, halimbawa, ganun. Huwag na idagdag yung 0 kasi automatic na yan na mayroong 0. Yan po yung ilalagay dyan yung registered contact number mo doon sa GCash. Tapos, ito ang ating tandaan dito sa request. Ilagay dito yung GCash reference number or transaction ID. Doon po yan mababasa doon sa transaction sa GCash GCash account natin. Mabubuksan doon, tapos basahin lang yung transaction doon. Tapos, pag nabasa mo, mababasa mo doon yung reference number, tapos isulat lang dito yung halimbawa 008, mayroon pang iba doon na mga numero at i-kumpleto lang. Tapos, yung your account type. So, siyempre, ang ilagay dito yung Filipino citizen 18 plus. Yan. Tapos, yung what was the type of transaction. Dahil online po yan, ang ilagay dito yung online payment. Online payment po yan. Tapos, how did you pay? Tapos, ang ilagay dito, yung GCash wallet ang ilagay. Yan. Tapos, yung GCash number or account number of the recipient. Yan, ilagay dito yung recipient. So, nakalagay yan doon sa transaction. Mababasa lang doon sa transaction kung saan yun pinadala. Dito naman sa pangalan, optional po yan. Optional po yan. Depende yan kung ilagay o hindi. Tapos, ang ilagay dito na ay yung pinaka-last. Yan, others. Tapos, dito naman sa pinaka-last, ito ang dapat na malinaw
para maintindihan yung help center is mas mayos kung sa lengguwahe na yung maintindihan niya. Okay lang, the best talaga yung English, pero kung hindi nila maintindihan sa tingin mo, Tagalog mo na lang. Kasi mga Pilipino kasi yan. Yun, kung ano yung nangyari, yung concern mo, dito, isusulat dyan. Tapos, huwag kalimutan, i-check po ito, i-check lang yan. Kung na-check po yan, tapos yung file or file ng kuan, yung gusto mong ma-refund, yung transaction na mayroong reference number, i-upload lang dito. I-attach file, i-click lang yan dito, i-click yan yung add file o makikita lang yan. At kung hindi niyo alam, magpatulong kayo diyan sa marunong mag-add file para may attach yung naka-screenshot na transaction. Tapos, i-submit lang, i-click lang yung submit. So, yan po ang paraan. So, madali lang yan na ma-refund. Minsan kasi hindi nasusunod yung 2 to 3 days, 1 to 2 days. Minsan umabot pa yan ng mga 10 days. Sobra 10 days. Kung nakatulong po sa inyo ito, huwag kalimutan paki-like at mag-subscribe. Yun po ang ating para ma-update po kayo. So kung mayroon pa kayong gustong malaman, ay pwede po kayong mag-inquire sa akin, mag-message para maka-assist po sa inyo. Maraming salamat po.